Nakakakilabot, grabe oh. Bigla kasing gumagalaw mag-isa itong stante ng flower na ito. Mukhang nagparamdam dito yung namayapa sa kanyang sariling lamay. At pila'y parang meron siyang gustong sabihin o ipahiwatig na mensahe. Kaya kumikilos na mag-isa itong parang flower stand na ito. Ano ang gagawin mo kapag mag-isa ka sa isang kwarto at biglang may kumikilos na gamit mo parang ganito pero wala ka naman kasama sa loob ng silid? Ito yung full footage na makikita nyong kumikilos mag-isa ang flower stand na yan. Ang nakakatindig balahibo ay nangyari mismo sa lamayan ng isang namayapa. So, mapapansin mo yung mga tao dyan, no, na parang hindi sila natatakot na siguro yung interpretation nila na yan yung espiritu mismo ng taong namayapa at mukhang meron siyang gustong sabihin. Kaya parang hindi sila natatakot, no? Ito rin, ang isa pang nakakakilabot na anggulo na mas malapit sa kumikilos mag-isa na flower stand na tila'y talagang hindi mo nakikita na merong invisible na elemento na nagpapagalaw dyan sa flower stand na yan. Tapos tatayuan ka talaga ng balahibo habang tinitignan mo yan kasi hindi mo ma-explain kung bakit kumikilos siya mag-isa. Tapos ang isa pa dito na mapapansin mo ay hindi natatakot yung mga nandun na bisita or yung pupunta dun sa lamay na yan. Kasi iniisip siguro nila na yung taong namayapa na nandyan na pinaglalamayan nila, siya yung nagpapagalaw dun sa flower stand na yan. At pila'y parang meron talaga siyang gustong sabihin. Yun nga lang, hindi kasi siya nakikita. Kaya yan yung way niya para makipag-communicate. Kaya hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko if ever man na nandyan ako sa lugar na yan na parang merong kumikilos talaga na bagay na hindi natin ma-explain. Ang tawag daw nila ay poltergeist. So, ito ang isang klase ng kababalaghan na kung saan biglang kumikilos mag-isa ang mga bagay. So, one perfect example is yan nga, yung kumikilos na mag-isa, yung stante ng bulaklak sa isang lamay na wala ka namang nakikita na tao na ginagalaw yan. Tapos, yung mga ibang kwento ng poltergeist, biglang nagbubukas sarado yung mga bintana, biglang nagbubukas yung doors, yung mga pintuan, biglang nagsasara, na wala ka namang nakitang tao na ginagalaw yung or ino-open yung bintana or pintuan, no? Tsaka yung iba, may nakakarinig na katok, may nakakarinig na parang naglalakad. So, ito yung tinatawag nila na poltergeist. Ayon sa mga paranormal experts, yung mga minsan na nagkakaroon ng poltergeist ay posibleng kagagawan ng mga ligaw na kaluluwa. So, ito yung mga kakapanaw lang. So, nakita nyo naman kanina yung lamay. So, kumilos yung flower stand na yan. So, ito yung mga kaluluwa na hindi pa pupunta sa purgatorio, hindi pa masyadong pray, di ba? Para daw makapunta ang isang soul sa purgatorio, dapat within 40 days, dapat continuous yung prayer ng mga naiwan niyang kamag-anak. Kung familiar kayo sa Amityville na horror movie, ang depiction nun is parang buhay yung bahay. Kasi kumikilos mag-isa yung mga bagay, lumilipad, ganyan. Tapos meron kang nakikita na nagpo-form ng object na wala ka namang nakikitang mga anino, mga aswang, mga maligno doon sa bahay na yan. Pero ang lakas ng negative element na makikita mo sa movie. So, yan yung isang perfect example ng poltergeist na mga paranormal na mga nakikita mo, ayan, sa movie na yan. Kaya sama-sama nating mag-pray na sabihin natin, Lord, spare me from any negativity from this video. Ulit-ulitin natin, once again, Lord, spare me from any negativity from this video. Lalong-lalo na kapag nakaramdam ka ng pagkakatakot-takot na kilabot nung napanood natin yung gumagalaw na
flower stand na yan sa isang lamay. So, wag natin kalimutan na mag-pray para basbasan tayo ng Panginoon ng mga blessings, ng protection against perils o kaya negative elements na hindi natin nakikita. So, mas maganda na mag-pray kahit saan kasi alam naman natin na kapag nandyan yung Panginoon, siguradong nag-guide niya tayo away from this negativity na pwedeng makaantala sa ating buhay. Kaya always pray, lalo na kapag may pinagdadaan kang pagsubok o kaya magpapasalamat. Ayan. And syempre, ipag-pray din natin yung mga namayapang mga mahal natin sa buhay at kakilala. So, i-pray natin sila para mapaangat ang kanilang soul papunta sa purgatory. O, di ba? And that's it, guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video. I hope na may nakarelate din dito. So, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, once again, thank you and think positive.